Kung hindi ko pa sinilip, hindi namin malalaman na mga anak na pala siya. Sa sobrang pagmamadali namin, ngayon pa talaga ako napuhin. Diyos ko, dahil hindi na naitanggal sa kanya yung damit niya. Ang laki ng paglalagyan ng anak ni Monay, pero isa lang pala ang magiging anak niya. Umalis ako nito dahil in-invite ako ni Bia na pumunta dyan sa office ng TikTok shop. Sa mga oras na yan, tuwan-tuwa pa ako pero hindi ko alam na manganganak na pala si Monay niyan. Diyos ko, dahil lahat ng mga tao dito sobrang ganda. Nakauwi na nga ako nito at naabutan ko si Mika na pinapanood si Kiray magpainom ng gatas sa mga anak niya. Pinaliguan pa namin si Monay nito at ang gamit kong shampoo sa kanya yung anti-fungal. Yan ang ginagamit ko sa kanila lalo na kapag nangangati sila. Yan lang yung shampoo na talaga nakakatanggal ng dumi sa katawan nila. Yan lang shampoo na yan ang nakapagpatanggal ng pangangati sa katawan niya. Bago ako matulog, chinek ko pa si Monay dahil nga medyo hinihingal na siya. Ang kasama ko muna dito ngayon sa kwarto si Mika. At si Burikok naman dito natulog sa may labas ng kwarto kasama si Monay. Pagsilip ko sa labas napakasarap ng tulog ni Burikok samantalang si Monay nagli-labor na. Nagkakaykay na siya at yan ang unang sign na manganganak na siya. Kaya naman ginising ko na si Burikok nito at nagmadali na ako papunta sa labas. Pagbukas ko ng gate bigla pa ako napuhin. Akala ko hindi na ako makakakita nito, Diyos ko day. Parang nung nakaraan lang nagdadalawang isip pa kami kung buntis ba si Monay o hindi. Dahil hindi masyado lumaki yung tiyan niya. Nagmamadali na kami nito at tinatawagan pa namin si Doc. Nawala na sa isip namin na alisin yung damit niya at nakapantulog pa siya. Ako na ang sumama kay Burikok at si Miguel naman naiwan na lang sa bahay. Sa lahat na nanganak dito, si Monay lang ang pinakakalmado. Mas ako pa ang natataranta kaysa sa mga anak. Kinaya pa niyan tumayo at sumilip-silip. Kaya naman nung nakita kong kalmado siya, kumalma na din ako. Sa haba ng biyahe namin hindi ko na talaga naisip na alisin yung damit niya. Andito na nga kami kala Doc pero nakapantulog pa rin yung suot niya. Hindi ko alam kung required ba talaga na madaling araw manganganak. Simula kay Kiray, kay Brianna, pati dito kay Monay, talagang madaling araw sila nanganganak. Pagdating namin, natuwa si Doc dahil nga sa outfit ni Monay. Sabi ko nga kay Doc, hindi na namin natanggal dahil nagmamadali na kami. Ang laki ng lagayan na dinala namin. Akala namin, meron pang naiwan sa loob. Yung pala, iisa lang yung anak ni Monay. Dalawa dapat sila pero yung kapatid niya nga na isa Buddha Puppy. Noong nga hindi ko alam kung ano yung Buddha Puppy. Yung pala ang tawag sa mga ganitong puppies. Sabi nga ni Doc, punong-puno siya ng tubig sa katawan at yung mga ganitong puppies nga hindi talaga nabubuhay. Kaya ang tawag sa kanila water puppies or Buddha Puppy. Babae pa naman sana yung kapatid niya. Kaya naman inuwi na namin dito sa bahay yung kaisa-isang anak ni Monay. Kaya pala ang liit lang ng tiyan niya dahil dalawa lang pala ang anak niya. Pero yun nga lang nawala na yung isang kapatid niya. Tinutulungan ko nito si Monay kung paano magpainom ng gatas sa anak niya. Eto nga yung first time na nagkaroon ng baby si Monay. Dahil iisa lang ang anak ni Monay, ano kayang magandang ipangalan sa kanya? Siya nga lalaki at yung kulay niya nga kakulay ng kanyang tatay. Dahil nga isa lang yung anak ni Monay, halos walang gatas na lumalabas sa kanya. Lumalaki na yung anak ni Brianna at hindi na masyado kailangan ng gatas. Kaya naman si Brianna na ang umako at nagpainom ng gatas sa anak ni Monay. Kapag naubusan ng gatas si Brianna, si Kiray naman ang sumasalo. Nabuhay ang anak ni Monay na nakikiinom na ng gatas kay Kiray at kay Brianna. Kahit pinipilit ni Monay magpainom ng gatas wala talaga. Kaya naman si Kiray at si Brianna ang sumalo para mabuhay itong anak ni Monay.